Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yon? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yon. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganun talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba tantamount to delegating the legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. So basically, yung kung ano man po yung ipinunod nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM. Kumbaga, Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yun. Pero sa mga pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito mag-declare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikitang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso, kapag na-ratify na, touch move na dapat, wala nang gagawin. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pero sa plenary, Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas.
Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama mo ang Senate at House na magpapaliwanag sa Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ang Senado. Sir, another matter. Sir, yung investment ng MIC sa NGCP, is that good investment? Hindi para sa akin na pagpasahan yon. Isa ako sa mga bumoto laban sa creation ng MIC. Siguro isang simpleng katanungan ko sa MIC. Yung kinuhang pera mula sa Land Bank at DBP, kung hindi nila kinuha, ay kikita ng 6% kung ito'y pinambili nila ng government securities. Dito ba sa investment nilang to? Kikita din ng 6% ang dalawang bangko mula sa perang nilagak nila sa MIC. Katumbas ng kikitain sa government securities. Kaya nga napakahaba ng interpelasyon ko nung panahon sa MIC. Dahil gusto kong unawain at intindihin, ano ba talaga ang layunin nito? Dahil iba't iba ang naririnig ko. Ito ang layunin daw para magkaroon ng mas malaking control. Hindi ba? Sa transmission system natin. Hindi kiyata naalalang nakita yon sa MIC. Pangalawa, ito daw ay para tiyakin na secure yung ating transmission system. Hindi ko rin yata nakita yon dun sa MIC law. At panghuli, sang-ayon sa MIC law din, hindi pwedeng mag-govern, magpatakbo ng negosyo ang MIC, kung maalala ninyo. So, paano nila matitiyak yung mga bagay na yan kung hindi sila pwedeng magpatakbo ng negosyo? Bagaman minoriya sila, hindi sila pwedeng maging opisyal ng korporasyon. Sir, yung MIC bought in dun sa shares ng Synergy, yung local partner na sa NGCP. Should they instead target yung SGCC shares? Hindi ko rin maintindihan, baka ayaw ibenta. Baka ang gustong ibenta. Again, a sale is an agreement between two parties willing to sell and willing to buy. So nagkasundo sila at nagkasundo sila sa presyo, pero medyo mahaba pang prosesong to. Dahil ang NGCP ay listed company. At kung may ganitong uring block shares na binibenta, sa pagkakaalala ko, may mga prosesong pagdadaanan pa ito, lalo na pagdating dun sa publicly owned shares na nakalist sa stock market at sa stock exchange. Sa pagkakaalam ko, kailangan bigyan din sila ng karampatang offer, maliban na lang kung ito'y hindi common shares at preferred shares. Hindi ko pa kasi nakita yung detalye. Kung preferred shares ito, edi walang voting. Kung sakasakali, rights yun. Depende rin sa kasunduan at bylaws at constitution ng NGCP na hindi ko din gaanong kabisado dahil nung abogado ko, hindi ko sila naging kliyente.